Surigao del Sur niyanig ng sunod-sunod na paglindol kahapon. At panibagong 10 cm radio burst naganap kaninang madaling araw. At monsoon depression na si 91W nakapasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility, pero nanatiling hindi pa significant na maging isang ganap na bagyo. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, August 4, 2024. Ang oras natin po ay may maga, alas 9:57 na ng umaga. Well, hindi naman ako nakapag-report kahapon dahil nagkaroon ako ng importanteng lakad at mayroon din tayong pinaayos maghapon kaya medyo naging busy ang inyong lingkod kaya hindi tayo masyado nakapag-ulat kahapon. Pero pahapyaw, naglagay ako ng mga ibang report gaya na lamang ng mga biglaang pagdinig dyan sa Surigao del Sur at least nakapag-post pa rin tayo kahit papano. At dahil dyan ay i-analyze natin, maging yung mga analysis natin kahapon at ngayong araw. Sa ating current conditions of forecast, gloomy po, haze at few clouds pong umiiral ngayon dito sa amin sa Caloocan at mayroong thunderstorm watch daw na as of 10 a.m. hanggang 10 a.m. ang analysis nito ay more likely daw ay mabubuo dito na naman sa Metro Manila kasama na ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Sa loob daw yan ng 12-hour period. So hanggang hapon na po yan. So matik, papasok talaga yung forecast na yan. At mula sa ating weather station, nakapagtala kami kahapon ng pinaka-lowest o kanina madaling araw, pinaka-lowest na temperatura amin sa weather station sa Caloocan. Nakapagtala kami ng lowest of 25.7 degrees Celsius kaninang 5:32 a.m. Kahapon nakapagtala kami ng pinakamataas na 33.1 degrees Celsius na pinakamataas na temperatura kahapon dito ng hapon at 1:45 p.m. Ibig sabihin, mataas na rin ang aming heat index pa rin na nasa 45.6 degrees Celsius ang aming naging init pandama kahapon. Titingnan naman natin sa pacing streams in past 24 hours rather. Nangunguna sa may pinakamataas ng Tugigaraw na may pinakamataas na temperatura na umabot ng 36.3 degrees Celsius. So balik na sa dati uli dahil nga po sa wala tayong masyadong southwest monsoon na umiiral. Mga ilan lamang sa southwesterlies lamang ang medyo umiiral kaya nagkakaroon tayo ng mga ilang kaulapan sa kanluran ng Luzon. Pero sa gitna nito at silangan ay inaasahan na mainit at maalinsangan na naman. Lalo na sa may Tugigaraw na naman. So ngayong umaga, tanghali, asahan ulit ng ganyang kataas ang magiging temperatura dyan, lalo na dyan sa may Cagayan Valley, kasama na nga ang Tugigaraw area. Sa lawes temperature naman sa Baguio ay nasa almost stationary at 17 degrees Celsius ang kanilang naging temperatura hanggang nitong 9 o'clock p.m. nga po. At pagdating naman sa Inulan ay ang Malay-Balay Bukidnon, nakapagtala sila ng grabing ulan at 179 millimeters na total rainfall dahil nga po sa ilang surface track nga po na patuloy pa yung umiiral since noong isang araw. Mapapansin sa bahagi ng Mindanao ang mas madalas na may mataas na rainfall total na naibuhos. Samantala sa amin kahapon ay 0.9 mm lamang ang naging drizzle rain sa amin kahapon. Buti naman dahil maantala po yung ginagawa namin kahapon. Buti na lamang hindi ito nagtuloy. At sa ating outside humidity ay katamtaman pa rin at 76% po at bumaba ito ng 4% since last hour. So expected na magkakaranas tayo ng ilang humid yung mas mainit na temperatura at despite na mataas ang ating outside humidity at temperatura din. Sa atmospheric pressure, 1,008 hectopascals ito, steady since last hour. So, moderate lamang at inaasahan na may forecast na localized thunderstorms, lalo na nitong hapon, kapag pumitik yan ng at least 1,007 hectopascals. Sa high tide and low tide status, nasa maximum high tide po tayo ngayon. So, pwede po lumayag ang ating mga malilit na mga isda, maging sa pampang ng Manila Bay. Kung sisilipin natin yung tides, kung gaano kataas ito, nasa 1.4 meters po ang taas. So, pwede po tayo lumayag, maging sa pangpang ng Manila Bay
Batangas o dyan sa may bandang Pangpang ng Cavite. Ingat na lamang sa medyo magkaroon man ng alon just in case. Pero kung sisilipin natin yung actual na alon sa bansa, kaya wala naman tayong nakataas na gale warning at mataas na alon. So wala po tayong magiging komento sa ngayon. At mahina naman yung pagpasok nitong C91W na nanatiling monsoon depression. Kaya hindi masyado nakaka-apekto sa mga karagatan dyan sa bandang silangan ng Luzon. At ilan lamang na bahagyang monsoon gyre lamang ang nade-develop sa kanya. So wala masyadong epekto sa taas ng alon sa bansa. Samantala, meron tayong space weather status at kasalukuyang unsettled geomagnetic field tayo at KP index of 3. So, silipin naman natin yung status ng ating space weather status dahil may pagtaas ng 10 cm radio burst na naman. Associated lamang ito ng solar flare. Ito yung kapag nagkaroon ng burst ng coronal mass ejection ng araw, nag-release ito ng radio burst. So, nagkakaroon ng electromagnetic burst na associated nga po sa coronal mass ejection. So, yung solar flare na 10 cm wavelength, mostly nakikita yan sa, binabasihan yan sa pinaka-distance mula sa actual ng coronal mass ejection ng haring araw. So, yung paligid dito na nagbo-burst, yun yung nagkakaroon ng significant radio burst. At kung sisilipin natin ang LASCO EIT, o maging sa LASCO SOHO, makikita po natin mga bandang 7 o'clock at makikita sa pinaka-quadrant of 7 o'clock quadrant na nagkaroon ng ilang at least 10 cm radio burst. Pagamat maliit-liit pa naman ito, hindi masyado pa malaking significant impact sa atin sa mundo, pero hindi pa rin inaasahan na magkakaroon tayo ng mga geomagnetic field at ngayong araw nga, August 4, naka-forecast ka po na posible pang umabot ng KP 5.6 index o G2 mula sa G1 to G2, geomagnetic storm. So, natiling mataas ang ating possible radio blackout na 75% sa loob ng 3 araw dahil pa rin sa patuloy na solar burst. At kung titingnan naman natin sa mga sunspots, hindi naman masyado direktang nakatutok sa mundo, pero meron dito sa may bandang nakatutok na AR3772. Posibleng ito magiging dahilan at ilan sa mga cluster ng sunspots mula kay AR3769 at 3774 na posibleng nagkakaroon ng mga ilang intermittent radio burst. Titingnan naman natin sa ating GOES X-ray flux. At least mga R2 lamang ang madalas na inaabot sa mga minor. So far, nakakaranas pa rin tayo ng mga tuloy-tuloy na X-ray flux. Hopefully, hindi na masyadong tumaas yan para hindi masyado ramdam sa mundo. Bahagya lamang na nagkaroon ng distortion sa ating magnetometer o sa magnetosphere ng mundo. So, hindi masyado nakaka-apekto at kung sisilipin natin yung vertical derived TEC o ionospheric TEC range, apektado ngayon ang mid-Pacific kasama na ang bahagi nga po ng malapit na dito sa may bandang Palau. So, anytime ngayong araw ay mauusog na yan at mararamdaman na natin sa Pilipinas at ilang bahagi ng Southeast Asia. So, possible ang above 70 to 80 total electron content. Wala namang epekto sa auroral, pero at least yung mga minor, mild to 50% yung probability lalo na sa South Pole dahil sa may mga ilang associated pa rin na geomagnetic field, karugtong yan ng mga ilang solar radio burst na nararanasan natin. Kung titingnan naman natin dito, at least naglalaro yung solar wind. May mga ilang portion sa solar wind na malaki ang naging impact at umaabot pa ng 500 to 600 radial velocity in kilometer per second. Kaya medyo nagkakaroon pa rin ng significant impact at epekto na rin yan ng radio burst. Siyempre, kahit radio burst, makakaranas pa rin tayo ng D-region o D-region absorption predictions. At nandito na nga po sa mahigit 25 to 30 MHz frequency ang degraded nito. So, asahan ang bahagi nga po ng Mid-Pacific to Southeast Asia. Maya-maya ay unti-unti na naman nating mararamdaman ito mga folks. Expected, mababa ang ating HF conditions ng umaga, 20 to 80 meters po. Sa gabi pa rin ay manatiling fair at maganda ang magiging frequencies. So, kung sakali tumaas yung ating photon flux, ay abang-abangan na lamang natin just in case lumala yung pag-release ng radio burst.
Sa almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:40 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:24 PM. New moon po tayo, so wala tayong magiging report muna sa moonrise and moonset. Diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas sa pito ng Lunes. Inaasahang partly cloudy ating maghapon at asahan pa rin ang mga tuloy-tuloy na mga localized thunderstorms pagsapit po yan ng hapon o sa gabi, ganun din bukas ng Lunes ha. At kaya unexpected nakataas ang forecast na 100% chance ng uulanin, kabilang na ang bahagi ng Metro Manila, Bulacan, kasama na ilang bahagi ng Cavite at yan sa bahagi din ng lalo na sa kanlurang bahagi ng Lolo Luzon hanggang Zambales. Ingat po at kasalukuyan nga po may mga pagkulog at pagkidlat dyan at sobrang dami nga po kabilang ng Ilocos Norte, yan, at kanlurang bahagi ng Luzon na kung titingnan natin sa ating lightning detection system, umaabot na nga po sa mahigit 400 lightning strikes po ang nadedetect. Kabilang na ang bahagi niyang Aurora, kasiguran Aurora area, at sa may bandang Lubang, yan, at bandang Occidental Mindoro sa karagatan nito, ang mga pagkulog at pagkidlat na nararanasan. Epekto yan ng southwesterlies na nag-accumulate ng water vapor sa kanluran ng Lolo Luzon hanggang dito nga po sa may bandang southwestern Luzon na nagdudulot ng mga localized thunderstorms sa baybayin. So sa mga papalaot dyan, ingat po, matindi po o grabe ang mga pagkidlat dyan sa karagatan. At lalo na dyan sa may bandang Ilocos Norte ha, malapit sa may bandang baybayin. Matindi rin ang mga pagkulog at pagkidlat dyan dahil sa mga ilang accumulated water vapor dahil pa rin sa southwesterlies or manipis na hanging habagat pa rin. So, diretso agad tayo sa ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin yung developing southwesterlies. Yan. So, slowly lamang na unti-unting nagre-restore yung southwest monsoon. Nagkakaroon lamang ng dispersal dito sa transition o yung salubungan dito ng bandang silangan ng Lolo Luzon na may mga ilang stellies po na sumasalubong sa kanya. So nagkakaroon ng ilang thermal conversion sa pagitan nito ng kanlurang bahagi ng Luzon hanggang kanluran ng Visayas. Kaya nagkakaroon ng mataas na water vapor dito sa kanlurang bahagi naman sa na nagdudulot nga po dyan ng mga localized thunderstorms at biglang sudden heavy rain showers. Kung titingnan natin sa heavy rain potential, sudden heavy rain showers kung nararanasan ngayon ng mga taga Ilocos Norte, dyan hanggang bandang Ilocos Sur sa Bangged. Bagamat katamtaman ang nalalabi ng bandang La Union, pero expected ang mga localized thunderstorms sa may baybayin. Dahil nagdi-disperse at malakas po ang tulak dito ng mainit na temperatura dulot ng stellies pa rin, kaya medyo nagkakaroon ng portion dito na klaro ang hipatuwid. So, mapapansin ninyo mga taga La Union hanggang Pangasinan at ilang bahagi ng Zambales, maaraw po at maaliwalas ang iyong hipatuwid dyan. Pero kung kayo ay papalaot sa karagatan, mapapansin ninyo o matatanaw na ninyo ang mga matitinding pagtulog at pagkidlat kung kayo ay nasa baybay ng Zambales, La Union, or ng Pangasinan sa Bolinao. Matatanaw nyo sa bandang West Philippine Sea sa kanluran ang matitinding localized thunderstorms dyan. So since medyo palayo naman ang usbong, so dito sa bahagi nga po ng Pangasinan hanggang Central Luzon and the rest ng Pampanga ay maaliwalas po ang inyong paligid dyan. Mapapansin ninyo, hindi kayo naabutan ng mga pag-ulan, hindi kagaya sa may baybayin ng West Philippine Sea. At wala dyan sa may bandang Central Luzon, kasama na ang Benguet, Baguio, katamtaman po at maaliwalas, maaraw po at malinsangan ang buong bahagi ng Central Luzon, kabilang na ang Bulacan at dito sa Metro Manila ngayong umaga tanghali. Pero asahan natin ang forecast pagdating ng hapon, magkakaroon na naman ng accumulated water vapor mula sa silangang bahagi ng Luzon na magdudulot yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Lalo na sa bahagi muna ng Quezon City hanggang bandang Bulacan na naman yan, kagaya kahapon. Sa Northeastern Luzon naman, medyo moderate tayo dyan, lalo na sa may bandang Santa Ana hanggang dyan sa may bandang Palanan Isabela, may mga pauulap po tayong papurin din. Dyan sa medyo isolated rain showers po ang umiiral ngayon. Pero kung titingnan natin sa bandang Tugigaraw, asahan po ang napakamataas na temperatura ng bahagi ng yan ng Tugigaraw. Yan, mula sa contour map na data pwede pag-asa. Makita natin ang mataas na temperatura mula Bagaw, Tugigaraw, Kababagan hanggang dyan sa may Tabok at Ilagan na rin. Pero di sa may bandang malapit sa baybayin ay mas mataas
ang nagiging temperatura pagpapasok na ng bandang Tugigaraw area. Pero mula di sa may bandang Palanan, Isabela hanggang Kasiguran, medyo mas malamig at katamtaman po despite na moderate ang lagay ng panahon ngayong umaga. Pero expected pa rin pagdating ng hapon ang mga isolated and localized thunderstorms so magdala pa rin kayo ng pananggalang sa ulan, especially sa hapon o sa gabi. Mula sa Central Luzon, pababa na yan ng bandang Bulacan, Mulagapan City, pababa ng San Miguel at Baliwag, papasok na yan ng bandang Caloocan sa amin dito and the rest ng NCR. Sa ngayon, maaraw at malinsangan muna at klaro ang ating himpapoy dyan. Dahil medyo malakas pa ang tulak dito ng eastern list. Pero asahan mo mamayang hapon ang localized thunderstorm. So medyo ready po tayo mga folks. Kasama na bahagi ng Bicol Region, katamtaman po maliwalas at maaraw din po umiiral. At asahan pa rin ang mga localized thunderstorms pagsapit pa rin ng hapon dahil pa rin sa thermal conversion pa rin pagdating sa bandang kalupaan ng bansa. Kabilang na ang bahagi ng Southern Luzon medyo katamtaman din mula sa may bandang Marinduque, kasama na ang isla ng Burias Island at dyan sa bandang Romblon, kasama na ang bahagi nga po ng Marinduque. Katamtaman, so medyo maaraw din tayo dyan at maaliwalas ang paligid. Pero asahan ang mga localized thunderstorms pagdating po ng hapon, puro isolated po. So halos entire ng bansa, puro ganun ang nagiging forecast ngayong araw mga folks. So take note dyan. At mula sa kanluran naman ng Visayas, dito sa bahagi ng Panay Island, katamtaman din po ang lagay ng panahon dyan. So partly cloudy to mostly cloudy po humiiral at asahan ang mga localized thunderstorms. Lalo na din sa may bandang malapit sa bibayin ng kanluran ng Visayas. Sa sentro naman kasama ng Cebu o Bohol ay katamtaman din po lagay ng panahon. So isolated din ang mga pag-ulan at mga localized thunderstorms. Pagdating naman sa silangang bahagi ng Eastern Samar at Leyte, pagkamat katamtaman tayo dyan, anytime ay asahan ang mga trough na mga pag-ulan, lalo na meron tayong trough dito ng monsoon gyre. Malawak po yung monsoon gyre na ito na nag-extend mula dito sa may bandang Palau hanggang dito sa extension ng outer circulation nitong si 91W. So nagkakaroon siya ng bahagyang monsoon gyre at dito sa paligid na rin ng monsoon gyre ni 91W nagkakaroon ng ilang monsoon gyre pa rin. So, nagde-develop ng ilang monsoon winds dito sa may bandang outer sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility kasama na ang bahagi ng Mariana Islands. Kaya nakakaranas sila ng mga ilang violent rain showers malapit sa Mariana Islands. At sa mga isla, bandang Palau ay dyan sa Colonia ay nakakaranas sila ng violent thunderstorms at mga pag-ulan. So, nagkakaroon ng ilang development ng monsoon gyre o yung mga monsoon winds na nanggagaling sa katimugan na kumikilos north-eastward. So, explain natin mamayang konti yung epekto niyan. Samantala, dito sa bahagi nga po ng kanluran, kasama na ang bahagi ng Central Visayas at Eastern Visayas, pagkawat katamtaman po ang ating panahon dyan, expected pa rin mga ilang kalat-kalat at isolated rain showers. Hindi kagaya sa mga taga-Palawan na medyo clusterized po o kalat-kalat din ang mga pag-ulan na may ilang pagtulad at pagkilad na nararanasan ng mga taga-Coron Palawan. Yan, Dinapakan, Pulyon Island, hanggang sa bahagi ng El Nido, Quezon Island, and the rest ng Dumaran at Araceli. Ingat po sa mga pakidlat dyan, dahil madalas po ang developing dyan ng mga localized thunderstorms. Ito sa ginuhitan ko nang yan. Yan yung pinaka-edge ng thermal conversion. Yung salubungan po ng init at lamig na temperatura. Yan. At dahil na rin sa southwesterlies natin dito, ito yung mahinang hanging habagat, nagkakaroon ng water vapor at accumulated na mga kaulapan dyan sa may bandang kalura na ating ginuhitan. Yan, nagbubunsod po yan ng matitinding pagkulog at pagkidlat mga folks. So ingat po at umaabot nga po dyan sa bandang Coron, Palawan, Dinapakan at El Nido. Pero dalas naman mula Puerto Princesa pababa ng Balabac, medyo katamtaman ang magiging panahon ninyo dyan. Pero expected ilang part dito mo si cloudy na magbubunsod po ng may ilang isolated rain showers lalo na sa hapon o sa gabi. At wala naman sa bahagi ng Mindanao ay mula dito sa Zamboanga Peninsula ay may mga ilang kaulapan po dahil sa medyo mayroong daloy nga po ng monsoon gyre dito, yung horizontal monsoon winds. Pero manipis lamang ito kaya nagkakaroon ng mga ilang kaulapan dyan sa Zamboanga Peninsula mula Dipolog hanggang sa Misindangan at Pagadian City sa Zamboanga del Sur kaya nakakaranas kayo ng ilang maulap at asahan din ng mga isolated rain showers. At wala naman sa bahagi nga po ng Maguindanao, kasama na ang Lanao del Norte,
At mula dito sa may bandang Ilagan City, pababa ng Cotabato, katamtaman din po. Medyo part dito masipikaw din ang iiral dyan. So asahan din namang isolated rain showers. At mula Cotabato City, pababa ng General Santos City, sa buong bahagi ng Sorsogon, medyo maulap din ang mararanasan sa inyo dyan. At asahan din ng mga kalagkat at ulan na may pagkilat at pagtulog. The rest ng Northern Mindanao, mula Cagayan de Oro hanggang Butuan, magiging maulat din ang inyong lagay ng panahon. Sa mga ilang trough na umaabot dyan, hanggang dyan sa may bandang Bukidnon at bandang Davao del Norte area. Magiging maulap po kayo dyan, mga clusters din at isolated rain showers din ang iiral, extending hanggang Compostela Valley na nga po yan, at the rest ng Davao de Oro area, at pataas na yun ang bandang Hinatuan naman, mula sa may bandang Surigao del Sur hanggang Surigao del Norte, at Isla ng Dinagat Island at Surigao Island sa may Surigao del Norte, ay makakaranas ng katamtaman lagay ng panahon. Isolated rain showers din ang iral, especially sa hapon o sa gabi. So maghanda pa rin kayo ng mga pananggalang, hindi lang sa tinisikat ng araw, kundi sa pag-ulan. Lalo na sa may bandang silangan ng baybayin ng Surigao del Sur, lalo na tuloy-tuloy po kayo nakaranas ng mga pagyanig dyan na sunod-sunod. So medyo alisto po tayo dyan mga folks dahil ina-expect pa rin natin ang mga sunod-sunod na medyo may kalakasang aftershocks mula pa kahapon. So, diretso agad tayo sa itong ginagamit na Tropical Cyclone Sector o Tropical Cyclone Sector Monitoring. Kung sisilipin natin mula sa ibang bansa ay mas aggressive na naman ang mga Tropical Cyclone sila dyan. Meron na silang Tropical Storm Debbie at meron na rin silang Category 1 Typhoon na si Carlota na tinawag nila at Tropical Storm Daniel naman. So, mukhang marami-rami na rin at mapapansin din natin at meron na naman sumusunod na invest sa kanila 9060, 97A. So halos 5 po ang kanilang low pressure systems at mayroong 2 tropical cyclone. Titingnan natin dito sa may west portions ng Mexico na namumutakti ang mga tropical cyclone development dyan. At sa loob naman sa may bandang Florida ay mayroong tropical storm na si Debbie. So, sa mga Pinoy natin dyan, medyo bantay-bantay at ingat na lamang po just in case. Lalo na itong si Debbie kapag ito ay lumakas. So, sa mga kababayan natin dyan, nakatutok na ngayon ang mga weather bureau dyan dahil mas marami ngayon ang mga tropical cyclone development sa bansang Amerika. At meron na nga po isang typhoon category nga at isang tropical storm. So, ingat po sa mga kababayan natin dyan just in case. Samantala, dito naman sa bansa ay itong si 91W as of 10:01 AM ngayong umaga ay nasa loob na po pero kaninang 8 AM nakapasok na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong si 91W. Pagamat nanatiling monsoon depression ito ha. Ano ba yung monsoon depression? Kasi para maintindihan ng mga kababayan natin, yung monsoon depression isa pa rin merong vorticity na sirkulasyon. Yung pinaka main circulation nito, ito yung bibilugan natin, yan. Meron pa rin siyang vorticity circulation. Kaya lang, merong horizontal winds o malakas na horizontal wind shear sa kanya na tumutulak dito, ganyan. At meron din dito sa itaas. So, tendency niyan, yung horizontal winds, nagdudulot po ng pagkalat ng kanyang gyre o nagpo-produce ito ng monsoon gyre sa kanya. Yung sirkulasyon ng hangin, ganyan, yung kanyang outer. Di ba, ang normally, ang sirkulasyon ng bagyo, pino lang dapat. Pero dahil malakas po, yung horizontal wind shear sa kanya, dito, papunta sa kanya, masalubong sa kanyang ganyan, yung kanyang outer rain band o yung outer cloud winds, lumalaktaw sa pinaka-sentro ng vortex niya, itong si 91W. At nagbubunsod po yan ng isang monsoon gyre. Yan. Kaya tinawag siyang monsoon depression po. Kung makikita naman ninyo sa satellite imagery, ayan o, yung resulta ng monsoon depression. So, dito sa pinaka-lower quadrant, nagsasalubong ngayon yung mga monsoon winds, kasama na dito sa ilang monsoon winds dito, na sumasabay sa pinaka-gyre. Kaya kung makikita ninyo yung pinaka-gyre trough, yan, makikita ninyo, malawak po yung pinaka-monsoon wind gyre niya. Mapapansin niyo, nagkakaroon siya ng parang malawak na sirkulasyon mula sa pinaka-vorticity. So, kapag ganito kasi, very uncertain kung ito ay mag-i-intensify na magiging isang ganap na bagyo. Pero kung titingnan natin,
nanatiling insignificant at napakababa pa ang tsansa na maging isang active o maging isang ganap na bagyo nga po ito. Pero dahil medyo mataas ang kanyang initial wind speed na 37 kilometers per hour at bugsong umaabot ng 46 kilometers per hour. Yung central air pressure nito mababa na at 1,002 hectopascals. So, maaaring maging candidate pa rin siya na maging tropical depression. Well, titingnan natin dahil wala pang significant kasi na upward low convection, hindi pa masyado nakikitaan ng malakas na vertical winds at malamig din ang karagatan sa bahagi ng ito. So, yung progress na ine-expect natin ay e-expect pa ng mas matagal ng mahigit sa 50-hour period ang magiging observation nito. At patuloy daw itong kumikilos pa rin bandang pakanluran nga po. At nabanggit na nga po natin ng nakarang araw. Dati, nandito lamang siya sa pinaka-position ni 92W. Itong naman si 92W ay huwag na nating masyadong tututukan masyado o hindi na masyadong significant na magiging threat ito sa bansa. Dahil ang kilos nito medyo pahilaga. Yan. Actually, mga northeast ang direction niya. So, pa-northward naman ang kilos nito, samantalang si 91W, medyo pakanluran ang nagiging galaw pa rin niya. So, itong si 92W ay hindi masyadong significant. Napakalayo na nito. At namata nito southeast na ng Tokyo, Japan. So, napakalayo na ng lokasyon ni 92W na hindi natin inaasahan na nagiging threat niya sa bansa. Si 91W, dahil sa nanatiling nasa categorical of monsoon depression, patuloy natin siyang babantayin. Ini-expect pa rin sa loob ng 2 o 3 araw, kikilos ito pakanluran at lalapit ito sa mga isla na ito ng Miyakojima o bandang Okinawa Island pa rin ng Southern Japan. Hahatak ba ito sa habagat? Well, sa ngayon, hindi po masyado makaapekto yung ating habagat sa bansa na mahahatak dahil hindi pa naman ito nagkakaroon ng intensification. Bagamat yung monsoon gyre niya, medyo nag-influence sa paligid niya, malapit din sa may bandang northeast, Luzon, sa baybayin, hindi sapat para mahatak ng gusto ang ating habagat. Nag-accumulate lamang siya di sa may kanluran po ng Luzon, pero hindi siya tuluyang nababatak nitong C91W dahil hindi nga po sapat ang kanyang vortex energy para mahatak yung hangin sa atin sa timog kanluran sa ngayon. So, mapapansin ninyo, maaraw po ang ating paligid dyan sa hilagang silangan po ng Luzon. Mangilan-ngilan lamang nakakaranas ng bugso ng truck dito sa may bandang Ilocos Norte nga po. Busod nga po ng southwesterlies. Pero hindi po makaapekto itong C91 sa ngayon na patuloy pa rin nating binabantayan yan mga folks. Pero dahil napakabagal ng development, malamig po kasi ang dagat dyan sa bandang Southern Japan. Kaya expected natin yung posibleng intensification ni 91W ay napakabagal po talaga mga folks. So baka tumagal pa yan ng 5 araw na mananatiling nasa low pressure area, monsoon depression category lamang. So, tingnan natin kung magkakaroon ng biglaang rapid intensification. Pero sa ngayon ay wala o di inaasahan na makaapekto itong C91W sa bansa sa ngayon. At patuloy tayong makakaranas pa rin ng katamtaman maalinsangan at mga localized thunderstorms naman magmumula din sa may kanlurang bahagi ng bansa. Samantala kung titingnan naman natin sa ating West Pacific Basin, makikita niyo yung dalawang anomaly na to, si 91 at si 92W, ay nagkakaroon pa rin sila ng sharing ng monsoon gyre sa kanilang dalawa. Bagamat sa actual satellite imagery, hindi natin masyado kita. So halos dikit itong dalawang ito kung titingnan natin, pero mapapansin natin mataas ang kanilang mga anomalies. Kaya nanatili silang nasa invest observation pa rin. Kung titingnan naman natin sa ating global spectral model, makikita natin, pansin natin ang paggalaw nitong si 91W sa loob ng ating PAR. Kikilos ito bahagyang pakanluran. Tapos mukhang by August 8 o 9, bigla itong babawi ng pagkilos. Bigla itong paglapit na sa may bandang Okinawa Prefecture, biglang kakabig naman ito pabalik. Pasilangan ulit. So parang kikilos mo na ito pakanluran and then by August 8 or 9, bigla itong babalik, pasilangan naman. So medyo naglalaro itong C91W di sa may bandang border ng ating PAR. Bagamat hindi nakikitaan na nagkakaroon pa rin ng intensification, by August 8 to 9, 2024, ay nanatiling maliit pa rin ang tsansa na maging isang ganap na bagyo sa ngayon. Pero dito ay makikita ang ilang southwesterly wind flow
nahahatak po ng monsoon gyre ng dalawang low pressure systems na ito. So nagdudulot po ng ilang south westerly wind flow na paghatak, pero yung tuluyang habagat na nahahatak ay manipis lamang. So hindi natin masyado ramdam sa bansa. Magdudulot lamang namin ng kalat-kalat pag-ulan sa palurang bahagi ng bansa, pero walang significant na malakas ang impact sa ating bansa. Unless, gaya ng ating sinasabi, kung itong low pressure systems na binamatay natin sa may bandang extreme northern Luzon ay maging ganap na bagyo. So, titingnan natin sa mean sea level pressure, makita natin naglalaro sa 1,004 to 1,002 hectopascals yung nagiging sirkulasyon ni 91W. Yan. So, wala pa rin nakikitaan na significant na intensification itong si 91W, pero dito, kung pagbabasahin natin yung record o analysis ni Japan Meteorological Agency, ay anytime pwedeng pumasok pa sa tropical depression category kay Japan Meteorological Agency. Samantalang si 92W ay palayo naman ito, patungo naman sa ibandang timog parte ng Tokyo, Japan, or hihilagang silangan ito. So, hindi pinakikitaan na ito'y lalapit sa pinaka-border ng PAR. Hindi gaya ni 91W na nakatungtong pa nga sa border ng PAR na binanggit nga natin yan 2 days ago nga po. At kung titingnan naman natin sa kanyang mga computer models, pinapakita, dito ay very insignificant yung development ni 91W. At bukod lamang sa monsoon gyre lamang nakikita natin dito na hinahatak ng mahinang sirkulasyon na ito dito sa pagitan na ito. Yan, yung monsoon gyre na yan na nagdudulot ng sirkulasyon para dito kay 92W at samantalang si 91W ay nanatiling shallow lamang habang lumalapit ito sa may bandang Eastern Taiwan o bandang isla ng Okinawa Prefecture sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility pa rin. So, nanatiling uncertain yung more development niya hanggang August 8 nga po o 9, 2024 according sa pinaka-forecast nito. Kay SMWF naman, kung titingnan natin, ay ganun din ang ipinapakita na natiling shallow lamang at walang significant na paglakas hanggang sa ito'y makalapit sa may bandang Eastern Taiwan nga po. Pero yung monsoon gyre ay nagdulot po ito ng gyre system dito sa bahagi nga po ng extension ng silangan ng Visayas. At yung ilang southwesterlies, ilan dito ay nahahatak nga po tungkol din sa pinaka-monsoon depression zone ni 91W hanggang kay 92W. So kaya may mga trough tayo sa mga satellite imagery na nabubuo dyan at nagbubunsod nga po ng mga malakas ang pag-ulan malapit sa may bandang Calao. Pero hindi masyado na naapektuhan ang Pilipinas. Dahil dito lamang kasi medyo nagkakaroon ng water vapor. Pero habang nandito sa Pilipinas, halos wala pa masyado. At dito lamang ay pagdating sa may bandang Palau o bandang Mariana Islands, dito lamang nagkakaroon ng malaking water vapor. So nagbubunsod ng pamumuho ng mga trough na nagbubunsod ng matitinding pag-ulan. So medyo ligtas pa ang ating Pilipinas para dyan. At sa ibang computer models, ganoon din ay pinapakita yung monsoon gyre lamang ang nagde-develop sa karagatan nito sa silangan ng bansa at hindi dito sa kalupaan ng bansa na at least maganda ang naging forma o positioning ng dalawang low pressure systems na ito para yung hatak nito sa habagat o yung southwesterly winds ay mag-accumulate lamang pagdating niya sa karagatan dito, hindi sa malapit sa kalupaan ng bansa. So, naging maganda ang timing ng development para hindi tayo apektuhan ng matitinding pag-ulan. So, unless lumakas siyang dalawang binabantay natin na low pressure area, doon lamang posibleng magpang-abot sa Pilipinas yung extension ng kanilang monsoon gyre systems. Samantala sa ulat lindol, mula kahapon sunod-sunod po ang mga naging pagyanig. Kung i-recall natin yung huling lindol sa bansa, yan. I-zoom lang natin ng konti. Yan. So una, nagkaroon ng magnitude 6.8. Diyan sa may bandang Surigao del Sur pa rin, nagkaroon siya ng secondary strong aftershocks at nagkaroon naman ng magnitude 6.2 na naman diyan pa rin sa Surigao del Sur pa rin. Kung titingnan natin in details, ito ay sa may bandang northeast ng Lingig, Surigao del Sur, yung pinakamalakas na pagyanig kahapon. Pabot nga po ng magnitude 6.8. At sumunod nga po dito ay ang magnitude 6.9
kung hindi ako nagkakamali. Ayan, titingnan natin. Magnitude 5.5 po ito. So, dito pa rin sa may lingig Surigao del Sur. At yung isa ata, mukhang dinigrade ni PBOX. Well, kung i-recall natin yung historical earthquakes natin. Kung titingnan natin yung historical earthquakes, yan. Para mas detalye natin. Mukhang dinigrade niya yung malakas na lindol kahapon, yung magnitude 6.2. Ayun nga, medyo dinigrade. Hindi siya dinigrade. Kung titingnan natin, una kahapon, 6:22 AM ito ng umaga dito sa may lingig Surigao del Sur, magnitude 6.8 po ito. At pagsapit naman ng bandang tanghali, 12:20 PM ay nagkaroon ng kasunod na magnitude 6.2. Diyan pa rin sa may bandang karagatan ng lingig Surigao del Sur. At nagkaroon din ng isang magnitude 5.5. Naganap ito mga 9:38 AM na po ito. So nagkaroon agad ng tatlong sunod-sunod na malalakas na pagyanig dito sa may bandang Surigao del Sur. So ingat pa rin sa mga kababayan natin, lalo na sa bahagi ng lingig. Dahil expected pa rin ngayong araw, posible pa rin magkaroon ng mga sunod-sunod na strong aftershocks dyan. At nakapagtala agad ng mahigit sa 200 na total earthquakes po Diyan pa lamang yan sa Surigao del Sur. So kung isusum natin bandang lingig, mahigit sa 180 ang total earthquakes. Ang dami kaagad ang naging paglindol dyan since kahapon. At sunod-sunod nga po na mga aftershocks na mahigit sa 150 na aftershocks kaagad. Ang dami kaagad ang naitala. So ingat po sa mga kababayan natin dahil patuloy pa rin ang aggressive o magalaw na tectonic plate dyan sa East Philippine plate natin. So kung titingnan natin yung recorded historical natin ay nakapagtala agad tayo. Mubra yata yung pag-zoom out ko. So yan, nakapag-total agad tayo ng total of 273 earthquakes sa bansa. 251 dito is magnitude 2.0 pataas. 19 na kaagad sa magnitude 4.0 pataas, isang magnitude 5 at dalawang magnitude 6.0. So, yung tatlo kaagad na yan, magnitude 5.0 at 6.0, naganap lamang yan kahapon mga folks. Diyan sa lingig o east ng lingig Surigao del Sur. So, ingat po sa mga kababayan natin dahil posible pa naman tuloy-tuloy ang mga biglaang aftershocks na naman ngayong araw. Pero mula kaninang 12 AM, mula ng 12 AM na madaling araw ay nakapagtala sa data feed ni PBOX kagad ng marami-rami kaagad na magnitude 4.2 plus. O magnitude 4 plus, yan pa rin sa may lingig, sunod-sunod ito. Yan, isa. Dito naman sa may bandang lingig pa rin, dalawa. Isa sa San Nicolas, Ilocos Norte, magnitude 4.1 po ito, malapit sa Batak. O to be exact, southwest ng San Nicolas. Naganap ito kaninang 6:31 AM po. Magnitude 4.1 ito na may lalim na 22 km. Pang-apat ay dito pa rin sa bandang Balut Island naman, sa Davao Occidental. Yan na naman sa may bandang Balut, Sarangani. Yan. Naganap ito ngayong araw, 7:16 AM. Magnitude 4 pero malalim naman yung epicentral depth nito at 145 km ang lalim. At ito na naman sa may lingig, pang-lima, magnitude 4.1 ito, naganap kaninang 1:19 AM. 1:12 AM. So, meron agad tayong 5, 1, 2, 3, 4, at 5. So, may 5 kaagad tayo na magnitude 4 plus ngayong araw. Madalas, dito sa may bandang lingig sa Surigao del Sur na naman, at mangilan-ngilan o mayroong iba sa ibang lugar, gaya na lamang sa may bandang Balut, yan, sa may Sarangani, at dito sa may Ilocos Norte, na may magnitude 4.1 kaninang 6:31 AM po. So, ingat po sa mga kababayan natin, then mukhang madalas na naman tayo nakakaranas ng mga sunod-sunod na pagyanig. At narito naman ating 3D weather forecast para sa araw ng Linggo, August 4, 2024.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, August 4, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa mga detalye na hindi natin na-report ngayong maga at update lamang po ng ating report ngayon ay totally inalista po sa listahan ng ating tropical cyclone sector C92W which is hindi talaga banta yan sa ating sa bansa. So dahil inalista ni siya, hindi naman nagkaroon ng significant upgrade. Pero sa ating tropical cyclone assessment monitoring na natiling mataas yung anomaly niya. So tingnan natin dahil nagkakaroon nga po sila ng developing monsoon gyre lalo na C91W. At kasalukuyan may bago tayong thunderstorm advisory diyan sa may bandang Cagayan, Ballesteros, Abulog, Pamplona, Sanchez Mira, Claveria, at sa bandang Kapayo naman sa Luna, Alanasan, sa Ilocos Norte naman sa Bintar, Pasupuin at Bacara. So within 30 minutes daw yan o isang oras o within 1 hour period, expected ang mga localized thunderstorms. So ingat po dahil nabanggit na natin yan, asahan ang matitinding pagkulog at pagkidlat dyan sa kanluran ng Northern Luzon. Asahan natin yan, kabilang ng Ilocos Norte sa may Banggi, Burgos, Pagudpod, Dumalneg, Adams, at sa Cagayan ay Santa Praxedes. Yan. Within 1 to 2 hours naman yan ang in-expect na forecast ng potentially localized thunderstorms. So visit lamang din po sa ating mga website, lalo sa akin sa dashboard para sa gusto malaman ang pinaka-data feeds o real-time and dynamic events mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.